Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon dahil ngayong araw ay muli tayong nakabalik dito sa ating bahay sambahan upang sa araw na ito muli nating sambahin at papurihan ang ating Panginoon. The Bible says in Philippians chapter 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." So napakaliwanag po na ang pagpupuri sa Panginoon should be constant and not temporary. Regardless kung ano po yung ating kalalagayan sa buhay, sabi po sa Bible, we should always rejoice. So tayo pong lahat ay tumayo at sa ating pong pagpapasimula ng ating pananambahan, tinatawagan ko po ang ating mga song leaders para pangunahan po tayo sa mga awitan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at ating pong pasimulan ang ating panumbahan ngayong umaga. Awitin natin, glory to His name. Amen. Our God deserves to be glorified. That's why this morning our purpose is to give glory to Him. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing for sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood applied. Glory to His name. On the last, oh precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me. Let's glorify God. Amen. On the chorus now. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Before we proceed, awitin natin ang ating welcome song. Let's sing God's Wonderful People. Tayo po'y mag-ikot. Kamayan natin ating mga kapatid. Ang mga bisita, ipakita natin ating mga matamis ng ngiti. God's wonderful people that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happiness. Amen. Praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Oh, what joy! Oh, what joy His love affords when we meet In one accord, and we lift our hearts in praise unto the Lord. There's no place I'd rather be than with the ones who've been set free. I'm so glad. Amen. I hope all of us are glad to be in God's great family. I love the Feel that I feel. when I Welcome get din po sa aming mga kapatid na nasa online. God's wonderful people. Love Amen. Kami po ay nagagalak na makasama po when kayo. we get together with God's wonderful people. Maganda makita ang mga masasayang ngiti. Amen. Yun ay nagbibigay ng encouragement sa bawat isa. That I feel when I get together with God's wonderful people.
Let's sing Since I Have Been Redeemed. Amen. Wow. There's a great joy since I have been redeemed. I have a song I love to sing since I have been redeemed of my Redeemer, Savior, King. Since I have been redeemed. Since I have been Since redeemed. I Amen. have been redeemed. Since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. This side, let's sing the second stanza. I have a Christ. Amen. Keep singing. Have been Redeemed to do His will, my highest price. Amen. All together, chorus. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. This side, let us sing the last stanza. I have. a witness Amen. bright and clear, since I have been redeemed, Dispelling it. Amen. Keep singing for the glory of the Lord. Amen. All together now. since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, Amen. I Let's will sing once glory again the in my chorus. Let's sing once again the chorus. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have Oh, been amen. redeemed, I will glory in my Savior's name. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Let's sing Stepping in the Light. Amen. Diyan po tayo dapat lumakad. The steps of the Savior. Stepping in the light. Amen. Sa lahat po ay inaanyayahan po namin na sumabay po sa awitan. Gayon din po mga kapatid namin sa online. Amen. Let's sing the song. Trying to walk in the steps of a Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of a Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. And in paths of light. Paths of light. All the ladies now. Pressing more closely to Him who is near. Keep singing, ladies. Trusting in God. Amen. Happy. All together in chorus. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Gentlemen. Walking in footsteps of gentle forbearance. Amen. The footsteps of faithfulness. Mercy and love. Looking to Him for the grace freely promised. Happy, how happy our journey above. All together. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Oh, praise the Lord. Amen. For our last song, let's sing How Great Thou Art.
Awitin natin sa Tagalog na ang papuri, siya lamang dahil dakila siya sa lahat. Amen? Awitin natin to. O Haring Diyos, kung aking namamalas ang karipan ng sanglilikha mo, araw bituin, mga bundok sa dagat, patunay sa kapangyarihan mo. Kaya't umaawit ang puso ko, Nagpupuri sa Diyos. Amen? Siya lang ang dapat natin purihin. Wala nang iba pa. Amen? dinadakila ka't sinasamba. O Haring Diyos, dakila ka. Kapag ako'y namamasyal sa parang paghuni ng ibo'y naririnig at pagtanaw mula sa kabundukan nadarama ang hangin kay lamig. Kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba. O Haring Diyos, dakila ka. Hindi natin maunawa ang tunay dakila niyang pag-ibig sa Amen. atin. Doon sa krus, Sa krus niya pinatunayan na tayo ay mahal niya at wala siyang tinanggi sa atin. Kaya nawa sana ang paglilingkod na ating gaganapin, ang pagpupuri nating ibibigay sa Kanya, ay sa Kanya lamang at wala nang iba pa. Amen? ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba. O Haring Diyos, Awitin natin ulit ang chorus. kaya't umaawit ang puso ko. Amen. Nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba. O Haring Diyos, dakila ka. O Haring Diyos, dakila ka. Amen. Say aloud, Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay po ba na ang ating Diyos ay dakila sa inyong buhay? Well, tunay nga po, no? Kaya po dapat ang ating buhay na ito ay dapat lagi tayong punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na malulati sa lahat, minsan pa Panginoon sa araw na ito ay itinataas po namin ang aming mga tinig, nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon sa inyo. Tunay nga po Panginoon na napakadakila niyo po sa aming buhay. Ang bawat isa po sa amin ay tunay po na merong sasabihin kung paano niyo po binago kami at kung paano po kami nakaranas ng mabuting bagay sa buhay pong ito. Kaya Panginoon, kami po ay nagpapasalamat
Sapagkat sino po ba kami mga tao para inyong pong pansinin? Sino po ba kami mga tao upang inyong alalahanin? Kaya salamat po Panginoon dahil na-enjoy po namin Panginoon ang lahat ng inyong nilika sa mundong ito. At nagpapasalamat kami Panginoon dahil po dito ay malaya kami Panginoon na kilos at malaya po namin Panginoon nagagawa yung mga bagay na nais namin gawin dahil po Panginoon sa creation po ninyo Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami dahil napakadakila po ninyo. Ibinigay niyo po ito for our own enjoyment and benefits. Subalit isang bagay lamang po ang inyong ginawa for your own enjoyment at iyan po ay ang tao. Kaya Panginoon, dalahin ko po na yamang kami ay inyong nilika. Yamang kami Panginoon na inyong tinubos sa aming mga kasalanan. Naway tulungan niyo po kami na ibigay Panginoon ang buhay na ito sa paglilingkod sa inyo. Naway Panginoon na tulungan niyo kami Panginoon na laging lumakad na may kabanalan. Lumakad kami Panginoon na kung saan kayo po ay nalulugod sa lahat ng aming ginagawa. Akayin pong dalangin, Panginoon, naway likaan niyo po ang aming puso na lagi pong nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Lagi po naming bilangin ang mga pagpapala na aming pong tinatanggap sa araw-araw. At naway, Panginoon, ay magpatuloy kami, Panginoon, sa pananampalataya, sa takbuhin po na inyong inilaan sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, nagpapasalamat kami dahil lang yung pong awa ay laging bago tuwing umaga. Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo muli kami ng sigla at lakas upang muli namin itong baunin sa aming pagsamba sa inyo. At nagpapasalamat po kami dahil sa umagang ito ay tunay nga po Panginoon na tinataas namin ang aming mga tinig sa pag-aawit dahil po ng inyong kabutihan sa buhay po namin ito. Kaya kayong pong dalangin, naway pagpalaan niyo po ang pag-aalay na aming gagawin sa bumaghapon, ang pagpupuri at pasasalamat. Naway kayo po ang aming siyang maitaas, kayo po ang siyang aming malugod, at dinadalayan ko po Panginoon na pagpalaan niyo po ang pagtitipon na ito na ginagawa hindi lamang po sa loob at labas ng aming bansa. Naway dinadalayan ko po Panginoon ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin. Malaya po Panginoon kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming puso sa mamagitan po ng mga ngaral na inyo pong gagamitin sa umagang ito through thy word. I pray, O Lord, naway magpalakas kayo ng inyong mga anak at patuloy po na magligtas ng mga kaluluwa na wala pa po sa inyo. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ng kabuuan po ng aming programa sa araw na ito at dinadalayan ko po maging ang mga ngaral na gagamitin nyo ay puspusin niyo po siya ng iyong banal na Espiritu. Bigyan siya ng karunungan, Panginoon, ng kalayaan upang nang sa gayon, Lord, ay malaya niya pong maibahagi ang iyong salita na kung saan, Panginoon, ay muli itong hahamon sa aming pananampalataya. At patuloy namin pinapalangin maging aming pastor at si Ma'am Donna na hindi po namin kasama. Patuloy niyo po silang iingatan sa araw-araw, sa kanilang kalusugan. At patuloy po silang gamiting pagpapala sa lahat po ng lugar na kanilang pupuntahan at mga tao na kanila pong makakasama. At maging, Panginoon, ang aming iglesia, patuloy niyo pong pagpalain. Patuloy po namin hihingi ang pabor na nagmumula sa inyo sa lahat ng mga bagay na amin pong pinagsisikapan. Naway magpatuloy po kami, patuloy po na magkaisa sa pagbabalikat ng inyong gawain. At dinadalayan ko po na patuloy yung pagpalain ng inyong mga anak at patuloy kaming lumago sa pagkakaloob at maging Panginoon sa pagkakilala Panginoon sa inyo. Sa inyo namin pinagtutubilin lahat sa araw na ito at maging ang mga kapatid namin na mayroon pong karamdaman, patuloy namin silang inaalala, Panginoon, na sa panahong ito, na patuloy sila, Panginoon, na aluin, ibangon, Panginoon, sa banig ng karamdaman at kayo po ang patuloy na magbigay ng pag-asa po sa bawat isa sa kanila. At maging, Panginoon, ng bawat isa sa amin, kayo po ang higit na akalam ng aming puso, kung naman po mga kabigatan mayroon. Naway kayo na po ang pumunan nito at magpala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Muli, binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, tangi lamang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay, magandang umaga po muli at tayo po ay magpapatuloy sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa 1 Kings chapter 15 na. So tinatawagan ko po ang ating mga kapatid para pangunahan tayo sa umagang ito.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. At tayo po ay muling magbabasa ng salita ng Diyos sa 1 King chapter 15 verses 1 to 34. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po sabay-sabay po tayong lahat. Nang 18 taon nga ng Haring Jeroboam na anak ni Nabat, ay nagpasimula si Abiam na maghari sa Huda. 3 taon siyang naghari sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Maaka na anak ni Abisalom. At siya'y lumakad sa lahat ng mga kasalanan ng kanyang ama na ginawa nito na una sa kanya. At ang kanyang puso ay hindi sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang magulang. Gayunmay dahil kay David ay binigyan siya ng Panginoon ng kanyang Diyos ng isang ilawan sa Jerusalem upang itaas ang kanyang anak pagkamatay niya at upang itatag sa Jerusalem. Sapagkat ginawa ni David ang matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at hindi lumihi sa anumang bagay na inutos niya sa kanya sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay, liban lamang sa bagay ni Uriah na Heteo. Nagkaroon nga ng pagdidigmaan si Rehoboam at si Jeroboam sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. At ang iba nga sa mga gawa ni Abiam at ang lahat niyang ginagawa, hindi ba nasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At nagkaroon ng pagdidigmaan si Abiam at si Jeroboam. At si Abiam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing nila siya sa bayan ni David. At si Asa na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At nang 20 taon ni Jeroboam na hari sa Israel, ay nagpasimula si Asa na maghari sa Huda. At 41 taong naghari siya sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Maaka na anak ni Abisalom. At ginawa ni Asa ang matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, gaya ng ginawa ni David na kaniyang magulang. At kanyang inalis ang mga Sodomita sa lupain, at inalis ang lahat ng Diyos-Diyosan na ginawa ng kanyang mga magulang. At si Maaka naman, na kanyang ina, inalis niya sa pagkareyna, sapagkat gumawa ng karumaldumal na larawan na pinaka-asera at pinutol ni Asa ang kanyang larawan at sinunog sa Batis Cedron. Ngunit ang mataas na dako ay hindi inalis. Gayunmay ang puso ni Asa ay sakdal sa Panginoon sa lahat ng kanyang kaarawan. At kanyang ipinasok sa bahay ng Panginoon ang mga bagay na itinalaga ng kanyang ama at ang mga bagay na itinalaga niya, pilak at ginto at mga sisidlan. At nagkaroon ng pagdidigmaan si Asa at si Baasa na hari sa Israel sa lahat ng kanilang kaarawan. At si Baasa na hari sa Israel ay umahon laban sa Huda at itinayo ang Rama upang huwag niyang matiis na sino may lumabas o pumaroon kay Asa sa hari sa Huda. Nang magkagayoy, kinuha ni Asa ang lahat na pilak at ginto na naiwan sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at sa mga kayamanan ng bahay ng hari at ibinigay sa kamay ng kanyang mga lingkod at ipinadala ang mga yaon sa Haring Asa kay Ben-Adad na anak ni Tabrimon na anak ni Hezion na hari sa Syria na tumatahan sa Damasco na nagsasabi, May pagkakasundo ko at ikaw, ang aking ama at ang iyong ama, narito, aking ipinadala sa iyo ang isang kaloob na pilak at ginto. Ikaw ay yumaon. Sirain mo ang iyong pakikipagkasundo kay Baasa na hari sa Israel upang siya'y lumayas sa akin. At dininig ni Ben-Adad ang Haring Asa at sinugo ang mga puno ng kanyang mga hukbo laban sa mga bayan ng Israel at sinaktan ang Ahiyon at ang Dan at ang Abel Bet-Maaka at ang buong Sinerot, 10 ng buong lupain ng Neptali. At nangyari nang mabalitaan iyon ni Baasa na iniwan ang pagkatayo ng Rama at tumahan